Ayan, good afternoon, Village! Magandang hapon po sa inyong lahat. So sa pagsisimula po natin sa hapong ito, again, we invite everyone, ating po mga ka-Village, to kindly settle down ito po sa ating mga upuan sa pagsisimula natin sa hapong ito. So again, sa lahat po ng ating mga ka-Village, we may now settle to our chosen seats as we start our program this afternoon. And love, April na, napakabilis ng panahon at talaga namang ramdam na nga natin ang summer. Kita ko naman sa ating mga ka-Village, pawis na sila. Pero kahit pawis na pawis, mas maganda ang experience kung tayo po ay magkakasama. Kaya naman po, sa lahat po ng ating mga ka-Village, we encourage everyone na kung kayo po ay may mga nakikita, mga vacant seats sa inyo pong unahan, huwag po tayong papayag na yan po ay walang nakaupo. So again, sige po, para ma-assure natin na walang vacant seats, we invite everyone to kindly stand up. Sige po, tayo po tayo. Ayan. Okay. And then, kindly move forward kung kayo po ay may mga nakikitang vacant seats sa inyo pong mga unahan. Para later, kung may mga hahabol pa pong ka-Village, dyan na po sila dediretso sa ating likod para maiwasan ang interruption. Again, kung may mga nakikita po kayo na may mga vacant seats, so hindi po tayo magsa-start hanggat hindi nyo po inuupuan yung mga bakanting upuan sa inyong unahan. So on the side, marami pa po kaming nakikita na vacant seats. Ayan. Village, wag po kayong mahiya kung hindi nyo kakilala yung matatabihan nyo ngayong hapon. Di ba? Yes. Let us take this moment na makasama at makausap ang ating mga ka-Village, especially this Sunday. Kasama po natin ang ating mga outreaches from Sambahan sa The Avenue Village Buhay na Sapa. Asan ang mga The Avenue Village Buhay na Sapa? Ayan. Also, ang next Poktol. Asan na po ang next Poktol? Biyahe pa. Okay. Sige po, mayroon pa ako nakikitang vacant seats. Hindi po tayo magsisimula hanggat may nakikita po kaming mga bakanting upuan dito sa unahan. Okay, so may we also ask the assistance of People Hub to kindly assist po ang ating mga kasama. Okay, so yan, maraming salamat po for your cooperation. So later, pag may mga nakita tayong bakanting upuan, you may now fill the vacant seats. That's right. At kahit po mainit yung panahon, sure ako na may enjoy nyo po yung hapong ito dahil kasama po natin ang ating mga ka-Village from other outreaches. Kaya naman, Village, what a wonderful and beautiful afternoon, and it brings us so much joy and excitement to welcome you here at the Avenue Village. Grabe, Ate Rich, sabi mo nga kanina, April na. At masasabi talaga natin na time flies so fast. But right now, Village, let's pause, breathe, reflect, and most of all, let us worship our amazing God together as a village and as one church family. That's right, love. And Village, our hearts are overflowing with joy and excitement as we gather today to celebrate God's love, grace, and of course, faithfulness. Lalo na ngayon, love, first Sunday of April, because this is a fresh beginning, a fresh opportunity to say, Lord, we are here, we are ready to worship. At syempre, mas lalo pong nakaka-excite ang month na ito dahil love, marami tayong upcoming activities this coming April. So we have our boot camp. So taas naman po ang mga next. Asan ang mga next natin dyan? Yan, taas ang kamay. Ayan, so sa lahat po ng ating next, we can't wait to see you as you claim the victory sa inyo pong bawat balangay. And syempre, love, this coming April also, tayo po muli ay magkakasama-sama as one big church family sa atin pong annual Sunrise Resurrection Service. Kaya naman, Village, we can't wait to see you on these exciting activities. But above all else, wala na pong hihigit pa sa pagkakataong ito, ang pagkakataong maitaas ang pangalan ng Diyos at maranasan ang kanyang presensya. Tama ka dyan, Ate Rich. Kaya naman po ngayong hapon, let's make sure to spread the warmth of God's love. You may turn to the person beside you, wave at them,
give them a smile or a high five or say, Village, makinig po kayo. Ganito po yung gagawin natin this afternoon. Para po mabati natin yung ating mga katabi, ang gagawin lang po natin ay sasabihin sa kanila, April naman dyan. Ayan, so April since naman dyan. April, ang sasabihin natin, April naman dyan. Ayan. Sige po, maki-April po tayo sa ating mga katabi as a sign of welcoming them this afternoon. April naman dyan, syempre po sa ating mga ka-Village joining us online via YouTube. Hello Village and welcome po sa ating online praise and worship service. Welcome po sa bawat isa and Village. Please don't forget to share the link with your family and friends so they too can experience the joy and experience the presence of our Lord. And yan, love, it's speaking of God's presence. I know many of us were reminded this week or on the past month of just how good our God is, how He never fails to carry us, how He stays with us through the highs and lows, and how He meets us even our quiet moments. Kaya naman, Village, this afternoon, let us all worship Him with joyful hearts and surrendered spirits. Yes, Village. Kaya naman, let's ignite our hearts and lift our praise to Him because in Jesus, there is always hope, healing, and new beginnings. This afternoon, Village, let's prepare our hearts to dwell in God's presence and let's get ready to give our best praise to our Lord Almighty. Tayo pang lahat ay umawit sa ating Diyos ng may galak at pasasalamat. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Alright. Good afternoon, Village. Good afternoon. Ayan. So, buhay na buhay yung lahat, ano? And I know that everyone is excited to worship, to praise our Lord this afternoon. Bago po tayo kumanta sa Panginoon, gusto ko lang marinig po yung isang malakas na Jesus. Yung buhay ho tayo. 1, 2, 3. Jesus! One more. 1, 2, 3. Jesus! All right, let us worship Jesus this afternoon. Come on, sing with us. The temper, the calming of rain, I face our waiting, look around the spirit again. Be ready for you. I feel a stirring, taking my spirit, a longing for Jesus to burn in our hearts once again. Be ready for you. This is the sound of heaven. This is the sound of breakthrough. This is the sound of revival. It's coming soon. I hear an army arising with faith, consuming a fire, and my fire zeal for your name. Be ready for you. I hear the nations roaring with praise, the kings and the kingdoms declaring the power of your name. Be ready for you. Let us sing to Him.
your spirit, pour out your spirit. Come pour it out, we ready now. We prophesy your kingdom come and the lame will walk, the dead will live. So pour out your spirit, pour out your spirit. Come pour it out, we ready now. We prophesy your kingdom come and the blind will see, the sick will heal. So pour out your spirit, pour out your spirit. Come pour it out, be ready now. Prophesy your kingdom come and the lame will walk, the dead will live. So pour out your spirit. This is the sound of breakthrough. This is the sound of revival. It's all it's true. This is the sound of heaven. This is the sound of breakthrough. This is the sound of revival. It's coming soon. The church with the voices as one, around with the blemish, awaiting the glorious sun. We're ready for you. We're ready for you, Lord Jesus. Lord Jesus. Let us come to Him this afternoon. Let us sing this song to Lord Jesus. We are victorious. Because of Him, we are victorious. As we sing this song, let us exalt His name. For every high thing must come down. Let us bow before Him, for He is our Lord. And we are victorious because our God wears the victor's crown. You are always fighting for us. Heaven's angels all around. My delight is found in heaven, that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Say hallelujah, hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. You are ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. Yeah, Jesus the Messiah.
You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Sing hallelujah, hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Oh Jesus, you have overcome the world. Let us bow down before Him and exalt His name. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Oh, every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome, Jesus. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Oh, every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Oh. At the cross, the work was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you wear the victor's crown. Jesus, hallelujah, hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome. Let us sing. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Let's say every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Oh, Jesus. For your name, Lord, is powerful. We bow down before your name. For you are our victory, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat. Kung bakit po kami, Panginoon, ay tagumpay. Dahil sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa pag-awit po namin ito, Panginoon, ayan mong matanghal ang iyong pangalan, Panginoon, sa iyong katakilan. Ikaw, tunay na tapat sa iyong pangako.
ikaw ang nagtatawid, kaya nakakalakbay ng malayo. Walang hanggang pasasalamat, hatid ng aking puso. Ikaw ay Diyos na di nagbabago, noon, ngayon at kailanman. Tagumpay ko ay ikaw, Jesus. Di ka na natili, nakapako sa krus. Ikaw ay ibinibig at muling nabuhay, umakyat sa langit nang akong babalik. Kaya kami ay punong-puno ng pag-asa. Sa'yo, Diyos, nagpupuri at sumasamba. Ikaw ang nagpuno ng aming kasaysayan, sa mga buhay na iyong binago. Nakita ko ang iyong kadakilaan, minsan ay may pagsubok man, ngunit ikaw ang matibay na sandigan. Kaya kami ay tagumpay dahil buhay ka, Panginoong Jesus, at kasama namin magpakailanman. Tagumpay ko ay ikaw, Jesus. Di ka na natili, nakapako sa krus. Ikaw ay namatay, Ibig at muling nabuhay, umakyat sa langit nang akong babalik. Kaya kami ay punong-puno ng pag-asa. Sa'yo, Diyos, nagpupuri at sumasamba. Sa bawat sakripisyo at panalangin, bawat luha ng mata at damdamin ay magiging yun ang papuri at pagsamba. Para lamang sa'yo, Panginoong Jesus, na siyang katuparan ng aming pangarapin. Tagumpay ko ay ikaw, Jesus. Di ka na napili, nakapako sa krus. Ikaw ay namatay, ibinibig at muling nabuhay, umakyat sa langit nang akong babalik. Kaya kami ay punong-puno ng pag-asa. Sa'yo, Diyos, nagpupuri at sumasamba. sa'yo, Diyos, nagpupuri at sumasamba. Lapakan po natin ang Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus. Sa iyo po'y binabalik ang lahat ng papuri, ang pagsamba, pagdakila, at pasasalamat. Sapagkat ikaw ang aming katagumpayan, Panginoon.
na kami, Panginoon, ay nakalakbay ng malayo. Hindi ho dahil magaling ho kami, Panginoon. Hindi ho dahil sa amin, Panginoon. Malayo ho ang aming nalakbay, Panginoon, sa pananampalataya dahil sa iyo, Panginoong Jesus. Kaya, Panginoon, walang hanggang pasasalamat ang hatid ng aming puso. Dahil ikay Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailan pa man. Panginoon, sa iyong pagkamatay, sa iyong pagkalibing, at sa iyong muling pagkabuhay, Panginoon, ay pag-asa para sa aming mga sumasampalataya sa iyo, sa totoong Jesus ng Biblia. Ika'y umakyat sa langit at nangakong babalik. Salamat po sa iyo lahat ng papuri, pagsambat, pagdakilat, pasasalamat sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon. Tuloy ko lang yung part 2 doon sa atin pag-aaral. Nandoon tayo sa Gawa 15. Balikan ko lang yung verse. Sabi dyan, now then, do you try to test God by putting on the necks of Gentiles a yoke that neither we nor our ancestors have been able to bear? Sabi niya, no. Sabi niya, we believe it is through the grace of our God, of our Lord Jesus, that we are saved just as they are. Paano daw naligtas? Through the grace of our Lord Jesus. Pag sinabi grace, ano yun? Unmerited favor. Ibig sabihin, hindi ka karapat dapat ibig sabihin, sa biyaya na yon. You are not deserving of that favor. Hindi ka karapat dapat sa pabor na yon. Yun ang ibig sabihin ng biyaya. Napakalinaw sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, kaya tayo ay naligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya lamang, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Napakalinaw niyan Bakit kailangan nating maunawaan yan? Kasi pundasyon ito ng ating pagiging mananampalataya. Kasi ito ay foundation ng pagiging tagasunod ni Jesus. Kapag hindi mo ito naunawaan, pag dinaanan ka ng bagyo, bagsak ka. Kaya napakahalaga na maunawaan natin na ang kaligtasan natin ay dahil sa biyaya ng Diyos, sa pananampalataya sa Panginoong Jesus lamang. Pwede ba nating ulitin yon? Biyaya ng Diyos lamang, sa pananampalataya lamang, kay Jesucristo lamang. Well, yun ang Jesucristo na yon ay hindi lang basta si Jesus, kundi the real Jesus of the Bible. Kaya lagi natin inuulit, totoong Jesus ng Biblia. Magkausap kami ng tiyahin ko kahapon Kasi madami daw nagsasabi, isa naman ang Diyos isa naman si Jesus Hindi isa si Jesus kasi ang sabi ni Paul, ibang espiritu ang tinatanggap ninyo, sabi ni Paul. Tinatanggap nyo ang katuruan ng ibang Jesus na ipinapangaral ng iba sa inyo. Kaya pag iba yung Jesus na itinuturo, Jesus na ang sugat lang ay dito. Jesus na hindi masyadong nahirapan, Jesus na patay pag malapit na yung mahal na araw, yung Biyernes Santo, pag namamatay tuwing Biyernes Santo, hindi yun yung Jesus na sinasabi ng Bible. Kasi ibang espiritu matatanggap mo. Kasi kaya napakalinaw nung sinabi ni Paul. Kaya dapat kung meron kang kikilalanin na sasampalataya ang Jesucristo lamang, ay yung totoong Jesus ng Biblia. Kailangan unawa mo na dahil sa pananampalataya kay Jesus, doon ka ligtas. Kaya napakahalaga nito na maunawaan natin, ipagdigdikan natin sa atin ng puso, sa atin ng isip, na ang kaligtasan ko ay biyaya lamang ng Panginoong Hesus dahil sa pananampalataya lamang sa Kanya. Tumahimik ang buong kapulungan at nakinig sila habang isinasalaysay ni Bernabe at Pablo ang mga himalang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita. Si Santiago na ito, si James the Great. Ito yung James na kapatid ni Jesus. Kasama siya doon sa tinatawag na Jerusalem Council. Ito na yun Jerusalem Council.
Sabi ho ni James, pakinggan ho natin, mga kapatid, makinig kayo sa akin. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon, ni Peter daw ho, kung paano unang ipinamalas ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa mga hintil upang mula sa kanila ay may mga mapabilang sa kanyang bayan. Ito ay sumasang-ayon sa ipinahayag ng mga propeta tulad ng nasusulat. Pakinggan ho natin. Ito ho ay prophecy noon hong wala pa hong New Testament, Old Testament pa lang. Prophecy ito. Sabi ho doon, pagkatapos ito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na kaharian ni David. Muling ibabangon mula sa kanyang pagkaguho. Upang ang Panginoon ay hahanapin ng iba pang mga tao, ang linaw ho, no? Upang ang Panginoon ay hahanapin ng iba pang mga tao ng lahat ng mga hintil na tinawag ko upang maging akin. Nagpatuloy si Santiago, kaya't ang pasya ko'y huwag nating pahirapan ang mga hintil na lumalapit sa Diyos. So nagkaroon sila ng meeting at ito yung resulta ng meeting na huwag na nating pahirapan yung mga Gentiles na lumalapit sa Diyos. Huwag na nating ipatupad sa kanila yung mga utos na hindi naman din natin natupad, sabi niya. Kasi nga, hindi naman yung requirement, sa madali yung salita, hindi naman yung requirement sa kaligtasan. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng anumang inihandog. Oh, listen. Sa halip, ito naman sabi niya, huwag natin silang pahirapan. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid, at huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Kala ko ba hindi na kailangan ng kung ano-ano para maligtas? Wala akong sinabi dyan na yan ay para maligtas ho sila. At bakit ho yan ho yung sinabi? Ibig sabihin ba tayo din? Pasok din ho tayo dyan na hindi na rin tayo kakain ng dinugan, kakakain ko pa naman kanina. Ano ibig sabihin yan? Ngayon ho, yan ho kasi ay sa Antioch, kung saan ho, magkahalo ho ang Hudyo at ang Hentil. Sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa na sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ang aral niya ay tinuturo sa bawat bayan. Kasi nung time ho na yun, alam na ho yun eh. Naunawaan ho natin, nung time ho na yan, magkasama doon sa church, no? Kung saan nandoon ho, madami yung Hudyo. Alam ho ng mga Hudyo yan ho ang mga Hudyo, hindi nila ginagawa yan. Kaya lang yung mga Gentiles, kumakain ho sila ng dugo, no? Kumakain sila ng dugo, no? Yung mga ganyan. Kaya't minabuti ng mga apostol ng matatandang pinuno ng iglesia at ng buong iglesia na pumili ng ilan sa kanila upang suguin saan daw ho? Sa Antioquia. Dito ho sa Antioquia, halo ho yan, no? Halo ng Jew at saka ng Gentiles. Kasama ni na Pablo at Bernabe. Ang mga napili nila ay si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga lalaking iginagalang ng mga kapatid. Ipinadala nila sa kanila ang sulat na ganito ang nilalaman. Pakinggan natin mabuti. Kaming mga apostol at ang matatandang pinuno ng iglesia, inyong mga kapatid ay bumabati sa mga kapatid naming hintil na nasa Antioquia, Syria at Sicilia. Yung mga lugar ho na yan ay halo ho ng Hudyo at saka ng Hentil. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahan namin galing dito kahit na hindi namin sila inutusan at binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo. Pakinggan lang ho natin mabuti, no? Mamaya na ho natin intindihin yung init. Kasi kung hindi natin ho maunawaan ito, ang patungkol sa kaligtasan na ito, mas mainit ho yung kahahantungan ho natin. Kumukulo-kulo pa ho yun. Hindi lang ho kumukutikititap. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo, kasama sila ng ating minamahal na sina Bernabe at Pablo, mga taong hindi nagatubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Listen. Isinugo namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag ang sinasabi sa sulat na ito, sapagkat minabuti namin at ng Espiritu Santo na huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na ito na talagang kailangan. Malalaman ho natin bakit kailangan. No?
huwag kayong kakain ng anumang hinandog sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at ng hayop na binigti at huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga iyan para sa ikabubuti ninyo. Paalam. Ganito ho kasi yan, no? Dahil nga ho magkasama, offensive ho yun. Offensive ho dun sa mga Hudyo na kanila hong kasama. Halimbawa ho ako, no? Kung ako ho ipupunta dun sa lugar na hindi naman sila kumakain ng baboy o kaya ng dugo, no? Dapat mag-abstain ako doon. Hindi ako, igalang ko yung hindi nila pagkain noon. Ano ho, para hindi ho magkaroon ng gulo. Bakit ho? Bakit yun ang ibig sabihin yan? Kasi, nung umpisa pa lang, gusto ko hong malaman ninyo, no? Pag nag-aral ho ng Bible, ito ho yung rule, number 1 rule sa pag-aaral ho ng salita ng Diyos. Pakinggan ho natin. Let the Bible interpret itself. Ulitin ko ha. Let the Bible interpret, let Scripture interpret itself. Let the Scripture interpret itself. Ibig sabihin, hayaan mo na yung salita ng Diyos, yung mag-interpret sa kanyang salita. Alam niyo ho ba na ganun ho tayo? Hindi ho tayo nag-iimbento ho ng... Narinig niyo na ho ba tayo pag nagba-Bible study? O sige, anong sinasabi sa iyo ng verse na yan? Na ganyan na ba ho kayo? Sa tingin mo, anong sinasabi ng verse na yan? Para sa iyo, anong meaning para sa iyo ng verse na yan? Hindi ho tayo nagaganyan. Kasi ho, sala ho yun, mali ho yun. Hindi ikaw ang dapat mag-interpret sa salita ng Diyos, kundi ang dapat mag-interpret nun ay salita rin ho ng Diyos. Kasi, ang Bible ho, listen, napakasimple lang naman ho eh. Pag meron kayong hindi maintindihan, basahin nyo ho sa baba, ipapaliwanag ho doon kung anong meaning nun. Pag wala ho doon, nandun yun sa taas. Basahin nyo sa taas, nandun ho ang meaning nun. Pag wala ho doon sa chapter na yon, nandun ho sa ibang chapter, kaya kailangan yung basahin. Ipapaliwanag ho yun. Halimbawa, yung mga talinhaga sa Bible, listen, yung mga talinhaga ho sa Bible ng Panginoon, sa baba ho noon, may paliwanag kung anong meaning ho noon. Hindi ho tayo nag-iimbento na, ikaw, anong meaning nito para sa'yo? Mali ho yun, kasi ikaw na yun eh. Bakit ko sinasabi ho yun? Yun ho yung isang rule. Pangalawang rule, hindi pwedeng i-contradict ng Bible, ng Scripture, ng salita ng Diyos, ang kanyang salita. Pag sinabi ng Panginoon na ang kaligtasan ay kay Hesukristo lamang, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos lamang, ang kaligtasan ay pananampalataya lamang, hindi ho pwedeng sa kabila, pag may nabasa ka, ang ibig sabihin nun ay para maligtas ka, ito ang kailangan mong gawin. Ito ho kasi ini-impose ho ng mga Hudyo, no, na kailangan sundin ninyo para maligtas kayo. Ngayon sabi ni Pablo ni Santiago, hindi yon. Kaya lang alang-alang doon sa mga tao daw yon, ibig sabihin nung sinabi niya to, hindi ho ito tungkol sa kaligtasan, kundi tungkol ho sa kaayusan ho ng iglesia sa Antioquia, sa Syria, doon ho sa isa pang iglesia. Naunawaan ho natin? Kasi hindi ho pwedeng sinabi ho doon sa isa, no, sa sinabi ho ni Pedro na ang kaligtasan ay kay Kristo lamang, pananampalataya lamang at biyaya lamang ho ng Diyos. Tapos meron ka palang kailangan sundin na to, hindi ho pwede yun. Ano ho? Parang ano lang ho yan. Sino ho may mga asawa na dito? Taas naman ho ng kamay. Sige na ho, huwag kayong mahiya. Sino ho walang wedding ring? Kapag yung asawa mo, di ba, pag yung asawa mo may bagay na ayaw niya, meron siyang bagay na ayaw, huwag mo nang gawin, di ba? Para maging okay ang inyong samahan. Naunawaan ho natin. Kapag ho yung asawa nyo, ayaw niya na ikaw ay nagaganito, nagaganyan, huwag mo nang gawin kasi ganun, ano lang naman yan, parang ganito ho, yung mga hintil, although kumakain sila ng dinugan, hindi na sila kakain ng dinugan. Alang-alang sa kaayusan ho nung iglesia doon sa Antioquia. Naunawaan po natin. Dito naman, wala naman ho na-offend sa pagkain ho ng dinugan eh. Sabi naman ng Panginoon, hindi ang pumapasok sa iyong bibig ang nakakapagkasala sa iyo, kundi ang lumalabas sa iyong bibig. Malinaw ho yan. Ano yung lumalabas sa iyong bibig na nakakapagkasala sa iyo?
Salita, di ba? Yung mga sinasabi mo, yan kaya ka nagkakasala. Hindi yung kinakain mo, kundi yung lumalabas sa bibig mo. Kasi, out of the depths of your heart, the mouth speaks. Sabi ng Proverbs. Galing sa puso mo, no? So yan ho, para sa kaayusan ho yan, nung iglesia ho, nung time na yon. So, ganun din ho, no? Ano ho yan eh, may mga pupuntahan kang lugar na hindi nila ginagawa yung mga ginagawa mo, di ba makikibagay ka doon para hindi ho magkagulo, para ho maging maayos. Ano ho. So next po, at pinalakad nila ang mga sugo pagdating sa Antioquia at tinipon ng mga ito, ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa sulat, nagalak ang lahat at dahil sa mensaheng nagpalakas ng kanilang loob. Lumakas ang loob nila kasi naunawaan nila, hindi na namin kailangan sundin yung kautosan para maligtas. Sina Judas at Silas na mga propeta rin ay maraming itinuro sa mga kapatid na nakapagpasigla at nakapagpatibay ng kanilang pananampalataya. Next. Ang dalawa ay tumigil doon ng konting panahon pagkatapos sila ay pinabalik na taglay ang pagbati ng mga kapatid para sa mga nagsugo sa kanila. Ngunit minabuti ni Silas ang manatili doon. Subalit nanatili sina Pablo at Bernabe sa Antioquia at kasama ng marami pang iba at nagturo at nangaral ng salita ng Panginoon. Next. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa mga bayan kung saan tayo ay nangaral ng salita ng Panginoon at tingnan natin kung ano ang kalagayan nila. Nais ni Bernabe na isama si Juan na tinatawag ding Marcos, ngunit ayaw ni Pablo sapagkat hindi ito nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain, sa halip ito'y humiwalay sa kanila sa Pamphylia. Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo kaya't naghiwalay sila, isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag sila papuntang Cyprus. Sinama naman ni Pablo si Silas at sila'y umalis matapos silang ipagkatiwala ng mga kapatid sa pag-iingat ng Panginoon. Naglakbay sila sa Syria at Sicilia at pinanatag ang mga iglesia roon. Tapos na po, no? Balik nga ho tayo doon kay Juan at Marcos. Sabi nga, nais ni Bernabe na isama si Juan na tinatawag ding Marcos. Kaya lang ho, ayaw ho ni Pablo. Kahit pala nung panahon ho ng first century Christians, nagmeron din silang pagtatalo, no? Sabi niya, ngunit ayaw ni Pablo sapagkat hindi ito nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain. Sa halip, ito'y humiwalay sa kanila sa Pamphylia. Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo Si Pablo na ho yan, ha? Kaya't naghiwalay sila. Isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag sila papuntang Cyprus. Alam niyo ho ba yon? Gustong sumama ho ni Juan, no? Ni Marcos kay Pablo. Pero nagkaroon sila ng pagtatalo, hindi ho natuloy yun. Pero alam nyo ba, dahil sa mga pangyayaring yun, pag ikaw talagay sa Panginoon, listen, pag ikaw talagay sa Panginoon na totoo kang mananampalataya, kahit ano pang mangyari sa'yo, kasama ho yun sa buong plano ng Diyos. Kaya kailangan maunawaan ho natin ito eh. Bakit? Kasi madami hong pangyayari ho sa buhay natin na hindi ho natin inaasahan. Na minsan, akala natin, dinala ko ng Panginoon sa iba na ako dinalang church. Akala natin, o kaya, di ba, minsan ganyan ho eh. Tingnan nyo sila. Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo kaya naghiwalay sila. Naghiwalay ho sila, si Marcos. Pero alam niyo kung ano nangyari kay Marcos? Listen, itong Marcos na ito, na nireject ho ni Paul, listen, nireject siya ni Paul. Alam niyo kung anong nangyari sa kanya? Siya ho ang nagsulat ng Marcos. Iba pala yung plano sa kanya ng Panginoon. O anak, hindi ka magmimisyon. Diyan. Ito ang mangyayari sa iyo. Hindi ka makakalimutan ng tao. Bakit? Kasi kasama ka dun sa book. Isa ka dun sa mga books na itatala mo ang nangyari sa akin. Di ba? Sa the book of Mark, di ba? Isa ho dun sa Gospels. Ano ho yung mga Gospels? Matthew, Mark, Luke, John. Di ba? The Gospels. At dito na ho yung nagtapos, no? Ano hong mahalaga natin hong natutunan ho ngayong hapon? Ano hong mahalagang bagay na natutunan natin ngayong hapon tungkol ho dito sa binasang ito? Na ang kaligtasan ho ay by grace alone, by faith alone, through Christ alone. Ano ho? So, ganun lang pala eh. Listen,
Ganun pala, mananampalataya lang. Tanong nyo nga yung katabi nyo, nanampalataya ka ba? Nanampalataya ka ba talaga kay Jesus? Tanungin nga natin sa sarili natin, yung pangalan nyo, Waltz, nanampalataya ka ba talaga kay Jesus? Sige nga, tanungin nyo sa sarili nyo. Ito, sabi ni Paul Washer, dumaan to sa akin eh. Sabi niya, if you can live, listen, if you can live in secret, deadly sin, you need to be very afraid. Sabi niya, you need to be very afraid. If you can live in secret, deadly sin, kung namumuhay ka daw secretly sa isang kasalanan, namumuhay ka sa kasalanan, matakot ka. Bakit daw? Because it's very possible that your very profession of faith in Jesus Christ is false. No? If you can live in secret, deadly sin, you need to be very afraid. Kailangan daw matakot ka. Because it's very possible that your profession of faith in Jesus Christ is false. Dahil kung namumuhay ka sa kasalanan, nagpapatuloy ka sa pagkakasala, matakot ka dahil baka ang sinasabi mo na ikaw ay nananampalataya kay Jesus ay isang kasinungalingan. Matakot ka, baka kasinungalingan ang sinasabi mo. Baka sinasabi mo lang yan. Paano natin malalaman kung tayo nga ho'y ligtas na? Para pag may nagsabi sa iyo na, oy, baka hindi ka paligtas. Hindi ka, alam mo yon. Pag may nagsabi sa iyo na baka hindi ka paligtas, dapat ang gawin mo, imbis na kung ano-anong gawin mo, magtampok ka, mag-ano-anong gawin mo sa buhay mo, magrebelde ka, ang dapat gawin mo, tingnan mo ang sarili mo, ligtas na nga ba ako? Ano ba yung mga ebidensya na ako'y ligtas na? Number 1, ano ho yun? Nanampalataya ba ako kay Kristo lamang? Mahalaga ho yan. No? Ang pananampalataya ko ba kay Kristo lang? Wala na hong iba. Ang problema ho kasi sa ating mga Pilipino, ang dami ho natin pinapanampalatayaan. Totoo o hindi? Di ba? Di ba? Sa jeep na lang, makikita mo, sino ba nagsasakay sa jeep? Diba, sa jeep na lang, sa bus na lang, meron ng palaka, meron pang Buddha, meron pang rosaryo. Naglahok-lahok na. Kaya ho yan merong sa pananampalataya lamang. Kasi sabi ho ng I am the only way, I am the only truth, I am the only life. No one can come to the Father except, sabi natin except through me. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ibig sabihin kay Kristo lamang ho. Hindi pwedeng dalawa yung pinanghahawakan mo. Hindi ho pwede na nananampalataya ako kay Jesus. Pero nananampalataya din ako sa gawa. Kailangan dalawa yan, si Jesus at saka gawa. Gagawa ako ng mabuti para maligtas ako. Naunawaan ho natin yan. Minsan ganyan ho tayo eh. Hindi ho pwede yan. Impyerno ho ang punta ho natin. Kasi ibig sabihin, hindi ka 100% nagtitiwala sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Yun lang ho yun. Kasi kung buong tiwala ka, yun na lang ho. Ibig sabihin, naka-rest ka ho eh. Nagpapahinga ka. Tingnan nyo yung upuan nyo. Yung upuan nyo ho ba, chinek ninyo yung specification ng upuan na yan? Hindi. Basta na lang kayo umupo dyan, di ba? Pahingang-pahinga kayo, yung iba pa nga tulog eh. Tiwala ka sa upuan na kaya kanyang dalhin, di ba? Walang pag-aalinlangan, di ba? Yun ho, yun eh. Kailangan 100%, pag dalawa yung pinanghahawakan mo, hindi ka 100%, dalawa pinanghahawakan mo eh. Kailangan kay Jesus lang. Yun, may ganun ka ba? Yun ho isang evidence eh. Pangalawang evidence, repentance from sin. Humingi ka na ba ng tawad sa iyong mga kasalanan? Di ba? Sabi ho ng Acts 3:19, repent therefore and turn back that your sins may be blotted out. Eh ang totoong pagsisisi, yun ho ay bunga ho ng puso ho na binago ho ng Diyos. Kasi walang totoong pagsisisi kung hindi ho binago ho ng Diyos ang puso ho natin. Kaya ebidensya ho yan. Pag totoo yung pagsisisi mo, ebidensya ho yan na ikaw ho ay ligtas. Pangalawa, love for God and His Word. Sabihin natin,
Tanungin nyo nga yung katabi, mahal mo ba ang salita ng Diyos? Di ba, mahal mo ba ang salita ng Diyos? May pagmamahal ka ba sa salita ng Diyos? Kasi kung wala, medyo matakot ho tayo. No? Kasi ang totoo nakakilala sa Panginoon, may pag-ibig ho sa salita ng Diyos. Basahin ho natin sa John 15:11, sabi ho doon, these things I have spoken to you, that my joy may be in you and that your joy may be full. Ano ho, sabi ho doon ng Psalms 119:97, oh, how I loved your law, it is my meditation all the day. Pang-apat, fruit of the Spirit. Minsan pag dinaanan ka ng bagyo, kung ano narinig mo, nawala ka na nadala ka na Bakit? Kasi wala hong ugat Ayoko na mangyari yung 20 years ago, no? 20 years na pinagpaguran, na hindi ho nagugat. Bunga ng Espiritu. May bunga ka ba ng Espiritu? Di ba, Galatia 5:22 hanggang 23. Basahin ho natin yan. Nandyan ho yun. Peace, joy, love, self-control. Nandyan ho yun May ganun ka pa. Kasi kung wala ka nang ginawa kundi manira, magchismis, mga ganyan, kailangan matakot ka, no? Tanungin mo sarili mo, ligtas ba ako? Kailangan kong magsisi. Kailangan kong kailangan kong kilalanin at panampalataya ng totoong Jesus ng Biblia. Basahin ho natin yun, Once nakakilala ka sa Panginoong Jesus, no? Once nakakilala ka, nanampalataya ka sa Kanya, mananahan sa iyong Espiritu Santo. Kaya sabi nga, ang katawan natin ho ay templo ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi nyo po, ang katawan mo, templo ng Diyos. Why? Kasi bumabasa yung Espiritu Nananahan ho sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kaya ho, yung pananahan ho ng Espiritu ng Diyos ho sa atin, produces tangible character changes. May pagbabago ho sa atin ng karakter. Nagkaroon ho tayo ng pag-ibig, kagalakan, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ano ho ang mga to? They serve as external evidences of internal regeneration. Ito ho yung nagpapakita, evidence ho ito na may nangyari hong totoo dun ho sa loob mo. May binago ho ang Diyos. Ano pa? Perseverance in faith. Sabihin natin perseverance. Ito ho, pakinggan natin mabuti kasi mahalaga ho to. Hindi lang siya pagtsatsaga no? Pero yung nagpapatuloy ka kahit ho mahirap. Diba? Nagpupursigi ka kahit mahirap sa pananampalataya. Kaya kita nyo ho yung mga mananampalataya nung una, kahit hinati na ho sila sa gitna, kahit pupugutan na sila ng ulo, hindi pa rin nila itinatatawa si Jesus. Bakit ho? Kasi bunga ho kasi ho kasama ho yan Sa evidence ho na ikaw ho'y nakakilala ho sa Panginoon. No? True salvation is evidenced by a sustained commitment to Christ over time. Hindi ho perfection. Hindi hinahanap ng Diyos perfection. No? Hindi hinahanap ng Panginoon na ikaw ay maging perfect ngayon. Pero yung trajectory mo ba, papunta ka dun sa faithfulness, pagiging tapat ho sa Diyos despite ho ng madami hong pagsubok o sa buhay. Ilan ho sa atin ang dinaanan lang ng isang bagyo na wala na. Alam niyo ho kami, sa loob ho ng 22 years, ang dami hong discouragement. Sobrang daming discouragement ho nararanasan ng mga pastor nyo. Yung 20 years, 22 years ho ng diawi, ang dami hong discouragement yan. Yung mga inalagaan mo na wala, ang sakit ho yan. Kasi nag-invest ka Isa na ho yun siguro sa pinakamasakit. Yung mga inalagaan mo nagrebelde, masakit ho yun. Yung mga inalagaan mo na nahulog sa pagkakasala, masakit ho yan. Na, alam mo yon 20 years ginugol mo, di ba? 20 years ano ba napala mo? Di ba kayo nagtanong, yung mga pastor nyo, si Pastor Sed, si Coach, yung taon na ilang taon ka na sir sa church? Pastor Sed, 15 years old siya dumating Ikaw Coach, ilang years ka na? Si Coach, 17 years na Tingin nyo, ano napala niya? Di ba? Ano napala mo utang? Alam mo yon ay yung mga bata dito. Mga bata, listen. Yung mga workers ho natin dito, yung mga pastor ninyo, hanggang sa mga pinaka-workers ho ng mga bata, wala hong sahod yan. Wala hong nakukuha yan. Kung akala nyo ho, may nakuhulog ho doon, kayo pa lang yung maghuhulog doon.
No, kasi kayo pa lang yung matututo na magbigay ng maluwag sa Panginoon. Dahil alang-alang doon sa ginawa ng Panginoon na sobrang yung biyaya niya na ginawa niya sa atin, di ba yung all out ka sa Panginoon eh. Ngayon, ba't ko sinasabi yun? Kasi ho, yung mga workers ho ninyo, nandiyan ho, inaalagaan ho tayong lahat. Hindi ho sa ikayayaman ho nila. Kaya yung consolation na lang ho, yung makinig ho tayo eh. Basta hindi ho kasalanan ng pinagagawa, nakikinig ka, sumusunod ka. Hindi naman kasalanan eh, sumunod ka, di ba? Sa tungkol ho sa spiritual na buhay, kasi ang mga pastor naman, hindi ho manghihimasok yan sa mga personal na buhay eh. Personal na desisyon, magpapayo ho yan. Pero pagdating ho sa spiritual, makinig ho tayo, lalo na't pag hindi ho kasalanan, pag kasalanan, wag mo sundin. Lumayas ka na sa church na to kung pinagagawa ka ng kasalanan. Ano na ho namin yan eh, reward. Reward na ho namin na yung amin hong mga inaalagaan ay nagpapatuloy ho kahit nahihirapan. Sabi ho ng scripture, no? They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. 1 John 2:19. Sabi niya, umalis sila sa atin kasi hindi talaga natin sila kasama. Kasi kung kasama talaga natin sila, mananatili sila nating kasama. Pakinggan natin, He who began a good work in you will bring it to completion. Philippians 1:6. Ito ho panghawakan nating mabuti. Minsan ho kasi, nagda-doubt ka sa sarili mo, nakakilala ba ako sa Panginoon o hindi? Ito na nga yung evidence eh. Tsaka panampalatayaan mo yung ginawa ng Panginoon. Kasi sabi niya, Philippians 1:6, He who began a good work in you will bring it to completion. Kung ano hong inumpisahan ng Diyos sa'yo, tatapusin niya ho yun hanggang sa ikaw ay maging ganap. Sabihin niyo nga ho sa katabi niyo. Sabihin niyo ho talaga, kung anong inumpisahan sa'yo ng Panginoon ngayon, tatapusin niya yan hanggang sa ikaw ay maging ganap. Minsan kasi nagdududa ka eh, hindi na yata ako ligtas, hindi na ako ligtas. Sampalin mo yung sarili mo. Sabi ko, sarili mo. Di ba? Sarili mo. Para magising ka, di ba? Matandaan mo na ang Diyos, simula una hanggang wakas, siya ho ang bahala sa'yo, sa kaligtasan mo. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ang linaw ho niyan. Sino daw ho? Sino bang nag-umpisa ng mabuting bagay na yan? Sino ho? Ito daw ho, maging confident ka dito. Sino ho yung nagbigan ng good work na yan? Sino? Ang Diyos, di ba? He who began the good work in you. Bakit ang Diyos? Kasi biyaya lamang ng Diyos. Yun yung inaaral ho natin eh. Biyaya lamang ho ng Diyos. He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Sino hong nag-aalaga? Sino hong magkukumpleto? Ang Diyos. Kaya kung nagda-doubt ka na baka hindi na ako ligtas, balikan mo yan. Totoo bang kinilala mo si Jesus? Kung totoo, ayan ang Diyos ang bahala oh. Love for other believers, yan ho yung isa na evidence. May pagmamahal ka na ba sa mga kapatid mo sa pananampalataya? Yan ho kasi yan eh. May malasakit ka na ba sa mga kapatid mo sa pananampalataya? Kasi ho tayo, mga Pilipino, ang mahal lang ho natin, pamilya ho natin. Madami ho sa atin, ang mahal lang natin, pamilya ho natin, hindi na ho lumalabas doon. Kaya lang kung may unutos ho ang Diyos, na dapat hong unahin, hindi ho sinabi ng Panginoon, kalimutan mo ang iyong pamilya. Pakinggan ho natin mabuti. Baka mamaya, magkamali ho tayo sa pagdinig, no? Pakinggan ho natin mabuti. Sabi ho ng Panginoon, sabi ho ni Pablo, ang meron na ho tayong unahing tulungan ay yung mga kapatid ho natin sa pananampalataya. Bakit? Wala hong sinabi doon, nakalimutan natin ang mga sarili nating pamilya. Asikasuhin din natin yon. Pero sabi ng Panginoon, unahin daw nating tulungan. Bakit daw ho? Kasi yung dugo ho na nananalaytay, listen, yung dugong nananalaytay sa iyo at sa iyong pamilya, blood is thicker than water. Di ba? Mas malapot ho yung
yung dugo. Diba? Ibig sabihin, mas matibay yung dugo kaysa doon sa ano lang kayo, magkaibigan lang kayo. Ano, dugo pa rin, di ba? Kasabihan ho yan dito eh. Kaya lang, ito ho ang pinagkaiba nung dugo ng kapatid mo sa Panginoon. Yung dugong yon, dugo ho ng Panginoong Hesus yun eh. Yung pamilya mong kamananampalataya mo, ang dugo ho na nagbubuklod sa inyo, dugo ho ng Panginoong Hesus. Ito na ho, hatred of sin and pursuit of holiness. Ito ho yung medyo dapat nating tingnan talaga, ano ho, na as evidence ho, no? May galit ka ba sa kasalanan? Nasusuklam ka ba sa kasalanan? Kasi kung hindi ka nasusuklam ka sa kasalanan, malamang hindi ka pa totoong nakakilala sa Panginoon. Ilan ho sa atin ang nasusuklam sa kasalanan? At ang hinahanap ho ay kabanalan. Hindi naman ho ibig sabihin ng hinahanap ay kabanalan, lagi ho tayo nakaganon, no? Para tayong na bawal ngumiti, bawal lumabas ang ngipin pag ngingiti. Ang totoong nakakilala sa Panginoon, hindi lang siya humihingi ng tawad, kundi nagkaroon siya ng galit sa kasalanan. At nagkaroon siya ng kagustuhan na maging kagaya ho ni Jesus. No, hindi ko na papakahabaan. Second to the last. Obedience to God's command. Obedience to God's command. Sabihin nga natin, obedience to God's command. Baka kasi may mamiss ho ako eh. Isipin na lang ho natin yung 20 years. Sabihin natin, obedience to God's command. Sabi ho ng Juan 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Kung iniibig mo daw ang Diyos, susundin mo, iibigin mo ang kanyang mga utos. Ang linaw ho noon, kung iniibig mo ko, si Jesus na ho mismo ang may sabi, if you love me, you will keep my commandments, for us the body apart from the Spirit is dead, so also faith apart from works is dead. Sa ibang araw, pag-aaralan ho natin yan, sabi ho ng James 2:26. And lastly, prayer and dependence on God. Ilan ho sa atin ang nagsasabi na sila ay nananampalataya kay Jesus pero hindi naman nagpe-pray. Pag hindi ka nagpe-pray, tanungin mo ang katabi mo, nagpe-pray ka ba? Kasi pag hindi ka nagpe-pray, tandaan po natin, ang prayer, dependence ho yun sa Diyos. Last na po ito, dito na ako magtatapos. Pag hindi ho tayo nagpe-pray, hindi ka nananangan sa Diyos. Kasi yun ho yung dependence eh. Ibig sabihin, nagdi-depend ka sa Diyos. Yun ho yung prayer eh. Ibig sabihin, hindi ko kaya, Panginoon, kailangan kita. So, malinaw ho yun, i-check ho natin. No, i-check ho natin ng atin ng sarili, nakakilala ba ako sa Panginoon? Yun na yung mga evidences eh. Pag wala ho yun, matakot ho tayo. Kagaya ho ng sinabi ho ni Paul Washer, sabi niya, if you can live in secret, deadly sin, you need to be very afraid because it's very possible that your very profession of faith in Jesus is false. Maaari ho ba tayo magsitayo? Bakit natin inaral ho ito ngayong araw? O 2 Sundays na ho natin inaaral. Bakit? Kasi ito ho yung pinaka-basic, most basic sa atin hong paglalakbay ng isang mananampalataya bilang isang Christian. Bakit mahalaga ito? Kasi dito mag-uumpisa ang inyong paglalakbay sa Panginoon. Kung hindi mo naunawaan, kung hindi mo kilala si Jesus ng totohanan, ng totoong Hesus ng Biblia, wala hong buhay na totoo, na totohanan. Kasi apart from God, apart from Jesus, there is no life. Wala hong buhay. Na hiwalay ho sa Panginoong Hesus. Ang totoong buhay ay, sabi nga ni Jesus, I am the only way, I am the only truth, I am the only life, and no one can come to the Father except through me. At paano daw ho yun? Paano ka pupunta sa Ama sa pamagitan ng Panginoong Hesus? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him, manampalataya sa Panginoong Hesus, at totoong Hesus ng Biblia, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ho ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ho ng kaligtasan. Ano ho yung kaligtasan na yon?
Pag nagkaroon tayo ng kaligtasan, ibig sabihin, pinapawi na ng Diyos yung atin hong guilt, no? Hindi na ho tayo guilty sa kasalanan. Kasi ang kaya ng kasalanan ay kamatayan, ano ho? At sabi nga ng Bible, lahat ho ay nagkasala at walang sino man nakarapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So paano pala tayo magiging karapat-dapat? Sa pamamagitan ho ng pananampalataya sa totoong Jesus ng Biblia lamang. Ano ho? Kaya ho, itong inaral natin, sobrang basic nito. At bakit ho natin inaral yung evidences ng atin hong pananampalataya? Kaya natin ho inaral yon upang ma-check ho natin ang sarili natin. Kasi kung wala pa sa akin ang mga bagay na ito, alam niyo ho, hindi ho perfection eh. Hindi naman hinihingi ng, hindi ho sinasabi doon sa mga evidences na yon na kailangan perfect ka. Na kailangan hindi ka nagkakasala. Hindi ho yun ang usapan eh. Ang tanong ho, pag nagkakasala ka ba, humihingi ka ba ng tawad? Nanunumbalik ka ba sa Diyos? Na tuwing nagkakasala ka ba, meron bang kurot at sakit ho sa loob? O nananatili ka dun sa taas na nagmamayabang ka, imbis na humingi ka ng sorry sa Panginoon? Kasi makikita ho natin ang ating sarili dyan. Ano ho, saan ba ako? Nakakilala ba talaga ako sa Panginoon? Ngayon, kung nakikita ho natin yung mga yon, yung mga bagay na yon, panampalatayaan ho natin yung sinabi ng Diyos. Sinabi ho ni Paul, sabi niya, He who began a good work in you will bring it to completion until the day of Christ Jesus. Hanggang sa pagbabalik ho ng Panginoon. Ang ganda lang ho nung kaligtasan na pinagkaloob ho ng Panginoon. Sobrang ganda niya. Kasi siya ho ang nag-umpisa, siya ho ang kikilos sa buhay mo para matapos mo hanggang sa muling pagbabalik ho ng Diyos. Ano pa yung mahihiling natin ho sa Diyos? Diba? Anong hihilingin mo pa sa Diyos? Pinagkaloob niya na ho lahat eh. Di ba dapat tayo na yung magbalik sa Panginoon? Out of yung pasasalamat ho natin sa Panginoon. Tayo yung magbalik sa Kanya. Kaya nga ho, tuwing maalala natin yun ang ginawa ng Panginoon sa krus, na yung Diyos na wala namang ginawang kasalanan, no? Yung anak ng Diyos na walang ginawang kasalanan, namatay, no? Binayaran yung kasalanan natin. Tayo ho dapat yung mapatayin, tayo dapat ho yung pahirapan, tayo dapat yung mapahiya. Pero sa kabutihang loob ho ng Diyos, yung biyayang sinasabi, biyaya ng Panginoon. Siya ho lahat ng gumawa noon. Kaya ho, ang kaligtasan natin, mula ho nung una, hanggang katapusan, ang Panginoong Hesus pa rin. Kaya kung may sasampahin ho tayo at pasasalamatan, wala hong iba, kundi ang Panginoon. Bakit ako magmi-ministry? Bakit ako mag-aayos ng aking buhay? Bakit aayusin ko ang pakikitungo sa ibang tao? Bakit ihingi ako ng tawad? Bakit ako magpapakababa? No? Bakit ako maglilingkod? Bakit aayusin ko ang aking trabaho? Bakit aayusin ko ang pakikasalamuha ko sa mga tauhan ko? Kasi markahuyaan ng totoong kumilala sa Diyos na buhay. Ano po? So kung meron na tayong pasasalamatan ngayon nung hapon, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Sa awit na ito ho, pasalamatan ho natin ang Panginoon bago ho tayo mag-closing prayer na si Pastor Seth na po ang magka-closing prayer. Magandang hapon ho. Sa hati ng pusong umiibig, O Diyos, iyong dinggin. Ang buhay ko ito'y nakalaan sa'yo.
iyong papuri aawitin para sa'yo lamang. Jesus, salamat mo, ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. Jesus, salamat mo, ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man mundong kinagisnan, masasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, ating Diyos. Ikaw ang siyang batong kublihan, sa paligid mo'y may awit ng kaligtasan. Jesus, salamat mo, ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, kahit magunaw man mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. Jesus, salamat, ako'y pinatawad mo. Ako'y iyong binago, kahit magunaw man mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Tayo po'y muling magpasalamat. Dalangin ho tayo. O Diyos, Panginoong Hesus ng Biblia na banal, sa hapon pong ito, narito po ang mga puso namin, Panginoon, na sa iyo pong paanan ay nagpapakumbaba. Inaalala ho namin, Panginoong Hesus, doon sa krus ng Kalbaryo, nung ika'y ipako, Panginoon, na halos hindi makilala kung tao. Inaalala ho namin ngayong hapon ang mga hagupit, ang mga sugat na iyong tinanggap. Nasabi po sa iyong salita, sa dibdib mo ay naghari ang malaking pagkasindak, parang pagkit ang iyong puso natutunaw na agnas.
nang ipako ka sa krus ng hubot-hubad dahil po sa amin, Panginoon. Inaalala ho namin to, Panginoon. At nais ho namin sabihin sa iyo, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga sugat, kami ho'y pinagaling. Sa pamamagitan ng iyong banal na dugo ng iyong buhay, pinawi mo ang lahat ng aming kasalanan. Panginoon, nung sabihin mo sa krus, it is finished. Tinapos mo na, Panginoon. Kaya wala na hong kamandag ho sa amin. Ang kamatayan, ang kasalanan, ang pagkahiwalay sa iyo. Salamat, Panginoon. Dahil sa iyo, Panginoon, malaya ho kaming nakakalapit, Panginoon. So, oras na ito, personal mong pasalamatan ang Panginoon. Let's give time to Jesus. Sige, kausapin mo lang ang Panginoon. Sabihin po natin sa Panginoon, magpasalamat ka sa Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoong Jesus. Paulit-ulit, Panginoon. Dahil sa iyo, kami naging matuwid, Panginoon. Dahil sa iyo, kami ho ay malinis na. Dahil sa iyo, Panginoon, kami po'y malayang nakakalapit sa Panginoon, sa iyo, Panginoon, sa Diyos Ama. Sa iyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Kaya, Panginoon, hayaan mo, Panginoon o Diyos, sa mga taong totoong sumampalataya sa iyo. At kami po'y totoong sumasampalataya sa iyo, Panginoong Jesus. Magkaroon ho kami ng galit sa kasalanan. Kasuklaman ho namin ang kasalanan. Sapagkat ang totoong pananampalataya ay paglapit sa iyo, Panginoon, at pagbabago ng buhay. Salamat po, Panginoong Jesus, sa iyong regalo. Wala ho kaming ginawa. Pero dahil sa iyo, Panginoon, narito ho kami. Tunay na malaya. Pinalaya mo ho kami. Hindi na ho kami alipin ng kaaway. Hindi na ho kami alipin ng kasalanan sapagkat kami sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Inaalala ho namin, Panginoon, ang iyong pagkamatay, ang iyong pagkalibing, at ang iyong muling pagkabuhay. At salamat po, ikaw ang aming pag-asa, Panginoong Jesus. Dahil ang totoong Jesus ng Biblia ay hindi nanatiling patay. Siya'y nabuhay, umakyat sa langit, nangakong babalik. Dahil po doon, tagumpay, Panginoon. It is finished. Salamat po. Tagumpay. Sa iyo po ay binabalik namin ang lahat ng papuri, pagsambat, pasasalamat at pagdakila sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus ng Biblia na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen.